Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ayan guys, isi-share ko na po sa inyo yung matagal na talagang tinatanong sa akin sa mga upload ko. So yun nga guys, is yung kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang caregiver or care worker dito sa Japan. So, guys, hindi lang ako sure kung lahat ba ng care worker or caregiver dito sa Japan is pare-parehas ng payslip at kung ano yung mga naka-indicate sa payslip nila. Pero lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayon dito sa aking YouTube channel, lahat yun is naka-indicate dito sa aking payslip. So, nilagay ko nga pala dito sa gilid yung picture nitong payslip ko and then translate ko na nga rin pala sa baba yung mga nakapaloob para mas mabasa nyo at makita nyo. So, ayan nga guys, first thing na makikita nyo dyan sa payslip ko sa may upper side is yung pangalan ko. Syempre, naka-Japanese siya dahil nasa Japan tayo. And yung employees number ko. And then, sa kabilang side naman is makikita nyo kung kailan yung payslip na ito and then yung company namin, syempre tinakpan ko na para syempre for privacy reason. So guys, dito naman sa may baba, may makikita kayo na maraming boxes na may mga nakasulat na 0000. So, yan, iisa-isahin natin yung mga boxes na yan kung ano yung mga naka-indicate dyan sa mga boxes na yan. So, para malaman nyo kung ano yung mga boxes na yan at kung bakit sila 0. So, guys, itong unang boxes sa may pinakaunahan na may nakalagay na 20. Guys, yan yung pinasok ko ng isang buwan. So, yan yung number of days ko na ipinasok sa isang buwan. So guys, yung kasunod naman na boxes sa number of days ko is yung time. So yan guys, naka-ano siya, naka-indicate siya or naka-overall yung isang buong buwan mo na oras na ipinasok. So dyan yan nilalagay. So yung kasunod naman guys na boxes, yung pangatlong boxes, makikita nyo na meron kayo makikita dyan na 1. Indication yan guys, ang translation yan guys is paid holiday. Kasi sa isang buwan guys, meron silang tinatawag dito na parang leave, ganon, na bayad ng isang company na kahit hindi ka pumasok ng araw na to, babayaran ka nila. I think meron din ganon sa Pilipinas na pag kahit di ka pumasok, basta i-apply mo siya as paid as leave, bayad ka. Sa company namin guys, meron kaming paid leave ng 10 days sa isang taon. So kung halimbawa may mga emergency ka na kailangan mong puntahan talaga, pwede mong gamitin yung 10 consecutive days na yon sa isang taon. So ikaw nang bahala kung paano mo siya gagamitin. So ayan, gumamit ako ng isang araw ko doon sa paid leave na 10 consecutive days ko. So guys, dito naman tayo sa may mga boxes na more on 0. So iisa-isahin natin kung ano yung mga boxes na yan na may mga 0. So dun sa pang-apat na boxes guys, makikita nyo na 0 siya. Yan guys, yan yung tinatawag na special holiday. So kung halimbawa, syempre alam naman natin special holiday, yung mga halimbawa, mga red calendar or yung mga special holiday na nagaganap sa isang buong taon, so isang buwan, so ayan, dyan yun papasok. Since wala naman akong pinasok na special holiday last month, automatic na 0 siya. And then dun sa kasunod na boxes na may 0 is absent naman siya. So since wala naman akong in-absent, di naman ako ma-absent, so ayan, 0 din siya. And then yung kasunod is yung excess. So, kung meron bang na-excess na oras sa ipinasok ko ng isang buwan, dyan nilalagay. So, wala naman na-excess, so automatic na 0 siya. And then, yung kasunod guys is resting time. So, halimbawa, may sumobra din na oras sa pagbe-break time ko or na-late ako ng break or merong medyo maapaaga akong na late sa pagbe-break ko. Pag-break time. So, dyan nilalagay. So, since wala naman nangyari dun sa mga yon, automatic na 0 siya. And then, yung kasunod naman na boxes is late night. Ito yun yung mga pang night shift na worker or employees. Kung meron hindi sila nakapasok on time dun sa
pang night shift na oras nila, dyan nilalagay yon. And then, yung kasunod naman is yung night shift. So, since guys, hindi pa nga ako nagna-night shift kasi nga wala pa akong lisensya, automatic na zero siya. Kasi hindi pa talaga ako nagna-night shift and hindi naman talaga ako totally pa nire-required kasi nga meron akong estudyante. Ganun sila dito, hindi ka naman talaga nila i-required as long as na meron ka pang elementary student na inaasikaso sa bahay. So, ayan, automatic zero siya. And then, yung kasunod na boxes naman guys is night group. Hindi lang ako masyadong sure kung ano tong night group na to kasi hindi ko pa naman na-i-experience. So, yan, hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yun. And then, on duty. Kung nag-duty ka na tawag dito na hindi mo naman talaga totally duty. Pinag-duty ka lang. Kasunod guys is current holiday. Dito sa current holiday na to guys, hindi ako sure kung ano yung ibig sabihin nila dito kasi hindi ko pa naman na-experience. Pero hayaan nyo, i-explain ko sa susunod. Itatanong ko muna sa mga katrabaho ko na nag-experience na neto. So ayan. And then yung kasunod guys is lunch. Usually kasi guys, kapag employee ka talaga, meron kang libreng lunch. And yung kasunod niyan guys is yung morning meal. Para to guys sa mga night shift. Kasi syempre nagna-night shift sila. So minsan 'di ba kinukulang yung pagkain nila. Syempre buong magdamag silang nagtatrabaho. So automatic na meron silang morning meal sa umaga. And then yung kasunod guys is yung special duty. Ito yun yung mga biglaang kang pinapasok na hindi mo naman talaga duty. Halimbawa naka rest day ka, bigla kang pinapasok. So, dito yon papasok sa special duty. And then, yung last boxes na may nakasulat na 3.2, ay 3.20, yan guys, yung remaining dun sa 10 consecutive days ko sa isang taon. So, meron akong 3 hours, 3 days na natitira and 20 hours. So, yan na lang yung natitira ko dun sa 10 consecutive na sinasabi ko kanina sa isang buong taon. So, yan na lang yung pwede kong gamitin. So, guys, dito naman tayo sa may pangalawang column dyan sa may baba. So, makikita nyo guys, ayan, marami akong wala dyan kasi nga po, inuulit ko, wala pa po akong lisensya. And so guys, itong column na to, ito yung mga benefits na meron ang isang care worker or caregiver dito sa Japan na merong lisensya. So, napakalaking bagay talaga kung meron kang lisensya kasi magkakaroon ka lahat na ito. So ayan guys, makikita nyo na iilang boxes lang yung meron ako kasi nga wala pa po akong lisensya. Pero i-explain ko sa inyo kung ano-ano yung mga indication na nakalagay dyan sa mga boxes na yan. So, yung unang-unang boxes guys, makikita nyo, ang tawag nila dyan, ayan yung guys, yung basic salary ko sa isang buong buwan. So, makikita nyo dyan, basic salary ko is 126,175. So, yan yung pinaka-basic salary ko. Wala pa dyan yung mga, halimbawa, mga holiday, paid holiday, special duty, ganon. Wala pa yan dyan. Yan pa lang yung pinaka-basic na salary ko sa isang buwan. And then, yung kasunod guys is yung adjusted salary. Kung halimbawa, may sumobra or kinulang, dyan nilalagay yon. Yung next naman guys is business allowance. Meron ako dyang 5,047 yen. So ayan, makikita nyo guys na meron na akong benefits na business allowance since ilang years na rin ako sa company. And then sunod guys is yung management allowance. Kung halimbawa, isa ka sa mga employee na nagpapatakbo nung company or meron kang malaking position sa company. So, ayan, dyan yung nilalagay. Kung meron kang allowance or involved ka dun sa syempre, nagmamanage nung company nyo. And then, sunod guys, is yung director allowance. Syempre, alam naman natin kung ano yung director allowance. So, hindi ko na-explain. And then, sunod guys, is yung position allowance. Syempre, kung meron ka ng position, kung halimbawa, isa ka ng team leader, or head ka na sa position na yon, automatic na meron kang allowance. And then, syempre, magkakaroon ka lang nito guys, kung meron ka ding lisensya. And then, yung kasunod guys, is yung qualification allowance. So, ayan, sa qualification allowance, magkakaroon ka din nito kung meron kang lisensya, since wala akong lisensya.
So, ayan, wala ako niyan. And then, kasunod naman guys is yung job allowance. Sa job allowance kasi guys, bawat isang employee or worker, merong naka-assign sa inyo na ikaw yung gagawa ng specific job na ito, babayaran ka nila doon. So, ayan, makikita nyo dyan, meron akong 2,000 yen. So, meron akong job allowance na 2,000 yen. And then, sunod naman guys, is yung professional allowance. Kasi yearly guys, as a care worker and caregiver, meron kang percentage na ibinibigay sa'yo nung company pag care worker or caregiver ka. Kahit wala ka pang lisensya, as long as naging care worker or caregiver ka sa company nyo, sa company namin, di ko lang sure kung meron sa ibang company. Sa amin kasi, yearly, tumataas yung percentage mo as a professional allowance. Siyempre, inaano nila yung kumbaga parang experience mo. Kahit wala kang lisensya, as long as yearly ka binibigyan ng percentage, tumataas yung percentage mo bilang professional kahit wala kang lisensya. Kasi, everyday naman din, ginagawa mo yung trabaho. So, nagiging parang pinakabayad nila sa'yo as experience worker mo. Parang experience mo sa trabaho, kung ilang years ka na sa trabaho. So, syempre, pag mas matagal ka sa trabaho, mas malaki yung percentage mo doon. So, yung binigay nila sa akin dyan is yung professional allowance ko na 4,375 yen. So, ayan. Sunod naman guys is yung dependent allowance sa may baba. Yung dependent allowance guys, kung halimbawa meron kang pamilya, meron kang anak, or meron kang asawa na nakadepende sa'yo, na ganun kasi dito kung halimbawa meron kang dependent na nakadepende sa'yo, na umaasa sa'yo, dito yung nilalagay. Kung may dependent dito yung nilalagay. Since isa lang naman yung anak ko, yung asawa ko yung anak ko, dun siya nakadependent sa papel ng asawa ko, sa company ng asawa ko. Kasi dito guys, kapag more than 100,000 yen yung sinasahod mo, nawawala ka sa papel ng asawa mo. Ang hirap explain pero parang ganun siya, ganun dito. Hindi ko lang ma-explain kung bakit ganun. Pero, nagiging kanya-kanya kayo ng babayaran, or nagiging kanya-kanya kayo na tinatawag nila na dependent, parang ganon. Hindi ka na magiging dependent doon sa papel ng asawa mo. I-correct nyo na lang ako kung tama ako, pero ganun kasi, ganun yung nangyayari sa akin. So, and then, yung sunod naman guys, is yung commuting allowance. So, kung halimbawa, mas malayo yung dinadrive mo, so, ito parang tinatawag nila ito ng gasoline allowance. So, ayan, commuting allowance, meron akong 4,200 yen. And since hindi naman ako nagdadrive, binigyan pa rin nila ako kasi nga, almost 20 minutes yung layo nung company ko sa bahay. So, kung mas malayo, syempre, yung bahay mo sa company, syempre, mas malaki yung ibibigay nila sa yung commuting allowance. Ito guys, naka-estimate to bawat per kilometer ata, kung hindi ako magkakamali. And then, yung sunod naman is yung night shift allowance. Syempre guys, pag alam naman natin, pag nagna-night shift ka, meron talaga mga night shift differential. So, dito yon nilalagay sa night shift allowance. So, wala ako, automatic 0. And then, sunod naman is yung health management. Itong health management na to guys, para naman to dun sa mga nurses namin sa company namin. Syempre, sila yung talagang nagmamanage sa condition, syempre, ng pasyente. Kami naman, more on assisting lang. Lahat ng mga nurses, sila pa rin talaga yung nag-aano sa mga pasyente. Syempre, trabaho nila yon. So, ayan, health management allowance para to sa mga nurses dun sa company namin. And then, ito naman kasunod is yung on-call. Para din to guys sa nurses sa company namin. Kasi, halimbawa, may emergency, hindi pwede kagad yung doktor. Automatic na nurse yung tinatawag nung night duty nung araw na yon. Kasi, at saka usually guys, lahat ng mga on-call namin na nurses, malalapit lang yung bahay nila dito sa company namin or sa pinagtatrabahuan ko. Kasi, para pwede silang agad-agarang makarating sa trabaho. So, sila yung tinatawagan mga on-call, ganyan. So, meron din sila, syempre, allowances. Syempre, kung nagpapahinga ka naman or oras ng tulog mo, oras ng gabi, tatawagan ka. Syempre, di ba? Parang nakakaabala. So, para hindi ka magreklamo sa pag-aabala sa'yo, automatic na meron kang on-call
allowances. So, ayan. Yung kasunod naman is duty allowance. Itong sinasabi ko guys, ito yung para sa mga nurses naman to. Nurses na benefits. So, yan. Since wala tayo yan, ayan, nakalagay na dyan. Matic 0. And then, sunod naman guys is yung overtime allowance. Automatic, pag may in-overtime kang trabaho, syempre, meron kang allowances. Itong overtime for all employee to guys. For all employee. So, dyan nakalagay. And then, yung sunod naman guys is meeting allowance. So, syempre, meeting allowance. Monthly kasi guys, nagkakaroon kami ng overall meeting. Pinag-uusapan yung mga nangyari para sa isang buwan. Ganun. Monthly talaga siya guys. So, usually kasi gabi talaga siya ginaganap. Mga 7 PM ng gabi hanggang 9 ng gabi. So, di ba gabing-gabi na talaga siya. So, di ba para hindi ka magreklamo kasi gabing-gabi na rin or abala din kasi gabi na, 'di ba, oras na ng pahinga, binabayaran ka ng company sa pagpunta mo dun sa meeting na yon. Compulsory talaga siya, so pumunta ka man o hindi. So, pag pumunta ka, syempre babayaran ka ng 1,500 yen. Pag hindi ka pumunta, automatic syempre 0. Since nagpunta ako at nagpupunta naman talaga ako, so ayan, meron akong 1,500 na meeting allowance. And then, yung last naman, guys, is yung special treatment reform. Sorry, guys, hindi talaga ako sure kung ano tong tinatawag nila tong special treatment reform. Pero lahat kami meron nito. Magkakaiba-iba nga lang ng amount kung magkakano. Hindi lang ako sure, guys, kung ano. Pero, hayaan nyo, itatanong ko sa trabaho kung ano yung ibig sabihin nila dito sa special treatment reform. So, ayan, makikita nyo, meron ako dyang 7,250. And then, sa may pinakababa, guys, is yung special worker allowances. So, ayan, kung meron kang position sa trabaho, meron kang lisensya, ayan, meron siyang allowances na naka-indicate sa'yo. Ganun talaga pag meron kang lisensya, marami talagang special na binibigay or binabayad sa'yo. So, ayan, since wala ako nun, ayan, matik. And then, dito guys, sa pinaka-last na boxes, katapat ng special treatment reform, sa may pinakababa, yan yung long service allowances. So, kung umabot ka na ng 5 years, 10 years, since hindi pa naman ako umabot ng 5 years, guys, 3 years pa lang ako, 4 years pa lang ako, so wala pa ako yan matik. So, yan yung guys, yung long services allowance, kung ilang years ka na sa company. So, ganun, binabayaran din nila kung ilang taon ka nang nagtatrabaho sa company nila. So, since wala yan, wala ako niyan, wala pa ako noon, di pa ako ganun katagal ng sobra-sobra, matik 0 siya. Next naman guys, dito naman tayo sa may pinakababang column. Ito yung column guys na masasaktan ka talaga buwan-buwan. Kasi ito yung mga deduction sa'yo sa isang buong buwan. So, ayan, ang pinakaunang-una dyan guys is health insurance allowance. So, talagang compulsory mong bayaran to buwan-buwan. Kasi yan talaga yung mga binabayaran. Parang katulad din sa Pilipinas, diba? Buwan-buwan na may mga deduction. So, ganun din dito. So, ayan guys, health insurance allowance. Ayan, dinadak sa akin 7,597. And then, yung kasunod naman guys is welfare pension. Since resident nga kami ng Japan, so kailangan mo talaga magbayad nito. So, ayan, yung binabayaran ko monthly or dinideduct sa akin monthly is 13,725. And then, yung kasunod naman, guys, is yung employment insurance. Siyempre, ito yung pag may nangyari sa'yo, siyempre, kailangan mo talaga na meron kang insurance sa trabaho. So, ang binabayaran ko dyan monthly is 903. Sunod naman, guys, is yung income tax. So, yun, income tax mo sa isang buong buwan, nagbabayad ako dyan ng 340. Yung kasunod naman is yung resident tax. Since nga guys, nagka-quotation koku ako, so yung ka-quotation koku, kung nasa Japan ka, alam mo naman na yun. Yung ka-quotation koku kasi guys, kung halimbawa meron kang dependent sa Pilipinas or nagpapadala ka ng pera sa pamilya mo sa Pilipinas, pwede ka magka-quotation koku. Since nagka-quotation koku ako, last December, ayan, yung resident tax ko is naging 0 na guys. So, magandang yung benefits kung magkaka-quotation koku ang isang employee dito sa Japan na foreigner, katulad ko.
na resident dito sa Japan kasi hindi mo na kailangan magbayad ng resident tax kasi meron kang dependent or meron kang sinusuportahan sa Pilipinas. Sunod naman guys is yung social insurance. So ayan, ang binabayad ko dyan or dinideduct sa akin monthly is 22 and 22,225. So guys, itong mga deduction na to, monthly, nag-iiba-iba din siya. So ayan. And then, yung kasunod naman is yung taxable amount. Itong taxable amount na to guys, ito yung pag umabot sa ganito yung sahod mo, automatic na may tax ka. Pero pag less than yung sinahod mo dito sa taxable amount na to, automatic na hindi mababawasan yung sahod mo. Makukuha mo siya ng buo. Since umabot ako sa 124,122 na taxable amount, kailangan ko talagang magbayad ng mga ito. Pero pag less than guys, sa 120,000 yung sinasahod mo dito sa Japan or more, or hindi naman na maabot ng dun sa taxable amount na inaano nila, hindi mo na kailangan magbayad ng mga ganito. At lalo-lalo na kung dependent ka dun sa papel ng asawa mo. And then guys, dito naman tayo sa kabilang side na column. Dito guys, sa kabilang side na column na to, dyan yung makikita. Yan guys, yung makikita nyo na 150,547. Ayan. Yan yung pinaka-total payment sa akin. Kasama na dyan guys yung mga allowances na ibinigay sa akin, mga special treatment report, yung special treatment reform, commuting allowance, and yung percentage ko sa trabaho, job allowance. So, ayan. Yan yung overall, 150,547. And then, sa baba guys, yan yung total ng deduction ko sa isang buong buwan nung last month. So, ang total sang deduction sa akin is 22,565. So, yung pinaka naging bank transfer or natanggap ko na lang ng buo, bawas na yung deduction sa akin sa isang buwan is 127,982. So, 'di ba? Sayang yung kung tutusin, ang laki ng 22,565 na binabawas sa'yo per month kung nandito ka sa Japan. Malaking bagay talaga yung, diba? Sobrang mahal ng expenses dito talaga sa Japan, lalo na kung dito ka talaga nag-i-stay. Ito guys, is hindi naman talaga pare-parehas yung sinasahod ng bawat care worker dito sa Japan. So, hindi ko alam kung ano yung sa kanila, iba-iba naman talaga. And syempre, kung meron kang lisensya guys, mas maganda. Kasi mas malaki, mas maraming benefits na makukuha ang isang care worker dito sa Japan. Kaya talagang nire-require din nila yung pagkuha ng lisensya. Pero since guys, napakahirap naman talagang kumuha ng lisensya dito sa Japan kasi more on kanji siya, more on Japanese. Talagang ang sakit din sa ulo. Kaya talagang saludo ako dun sa mga kagaya ko na Pilipino na nandito sa Japan na nagtatrabaho as care worker or caregiver dito sa Japan na merong lisensya. Sobrang saludo ako sa inyo kasi ang galing nyo na ipasa nyo yung exam, nakakuha kayo ng lisensya, and deserve nyo lahat ng mga benefits na meron kayo kasi apakahirap din talaga ng Japanese language. So, ayun nga guys, na-explain ko na sa inyo kung ano yung mga nakalagay na indication na meron ang isang care worker or caregiver dito sa Japan. Hindi ko nila lahat kasi hindi ko alam kung pare-parehas ba kami ng payslip at kung pare-parehas ba ng indication ng payslip. So, yun nga guys, ay bahala na kayo kung sa tingin yung worth it pa ba or hindi na ang pagtatrabaho dito sa Japan. Pero masasabi ko naman guys na worth it pa naman kung ikukumpara natin siya sa Pilipinas na napakababa talaga ng basic salary and monthly salary na natatanggap ng isang employee sa Pilipinas. Masasabi ko naman na kahit papano, kahit na mababa pa rin yung yen, worth it pa din. 'Di ba? Worth it pa din kasi kaya pa rin natin suportahan yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas na umaasa sa atin. So, ayun guys, maraming pong salamat sa pagsama sa aking YouTube channel and sa panonood. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please do subscribe and share this video. So, gusto ko rin po palang pasalamatan lahat ng mga bagong subscriber, mga nagko-comment sa aking YouTube channel. Sobrang na-appreciate ko po kayo. And kung meron pa po kayong mga ibang katanungan sa akin, i-comment down nyo lang po. And sasagutin ko po yan sa aking next video. So, yun lang guys. Bye!